tectonic activity sa ilalim nito. Pero sa mga piling lugar, kung ano ang bilis ng pag-angat ay siya ring pagbilis ng pagguho sa ibang lugar, lalo na kung may tinatawag na rotational slide. Sa iba't ibang panig ng mundo, matatagpuan ang matatarik at matataas na kabundukan. Sa kabundukan ng Southern California, nagaganap ang isang volcanic activity. Ito ang paggalaw ng tectonic plates sa ilalim ng mundo na nagdudulot ng paglindol. Bawat paggalaw ng lupa o paglindol, umaangat ang kabundukan ng ilang talampakan. Pero habang umaangat ang bundok rito, nangyayari naman ang iba't ibang land and rock slides. Ulan din ang sanhi ng trahedyang ito na tinatawag na rotational slide. Ito ay dahil sa paikot-ikot na pagguho o pagbaba ng lupa. Sa kabila ng panganib na dala ng slide, may ilang pa ring pinipiling manirahan dito. Individuals that choose to live in a high-energy, intense, and dynamic landscape, such as we have in parts of Southern California, have to accept the reality of that situation and be prepared to pay the price. Gaya na lamang ng komunidad na ito sa Malibu. Kilalang tirahan ng mga Hollywood stars. Napiling manirahan ng marami dito dahil na rin sa magandang tanawin na makikita mula rito. Isa sa mga landmark sa lugar, ang flower shop ni Joey Consentino. Almost 50,000 cars passes a day, and it's, pretty nice real estate. Itinayo ang shop 20 taon nang nakaraan. Pero ang hindi alam ni Joey, isang panganib ang kanyang kakaharapin. Nasaksihan na ni Joey ang pagragasa ng baha sa kanilang lugar pero hindi ang isang mudslide. Nanganib na magkaroon ng slide sa lugar matapos magkaroon ng isang wildfire dahil sa naganap na tagtuyo. Lumilikha ng waxy resin o dagta ang nasunog na pananim na tinatawag na chaparral. Ang dagtang ito ay nagmimistulang gasolina naman na lumilikha ng apoy. Mabilis na pinalibutan ng apoy ang flower shop ni Joey. You could see the fire coming over the ridge. There was firemen all over the place. People were panicking. Agad na lumikas sa mga residente ng Malibu habang lumalawak ang wildfire. Makalipas ang 3 araw na wildfire, nalantad ang matinding pinsalang dulot nito. Naabo ang lahat ng dinaanan ng wildfire. Pero bukod sa pagkaabo ng kagubatan, tila naging waterproof din ang lupa rito dahil sa makapal na layer ng resin o dagta na kumalat sa kabundukan. Tinawag ito ng mga eksperto na hydrophobic. The water will soak through that soil. If I have a hydrophobic soil, and I pour a drop of water on it, the water will beat up. It can't go through the soil. Ang hydrophobic layer na ito ay parang isang plastic sheet sa ilalim ng lupa. At kapag bumuhos ang malakas na ulan, maaaring magkaroon ng pagguho o slide dito sa lugar. 2 taon matapos ang wildfire, naging madalas ang pagbuhos ng ulan sa Malibu. Dahil sa tubig, bumigat ang lupa hanggang unti-unti itong nawawalan ng kapit. Engineering crews work field. Sinubukan itong pigilan ng mga eksperto, pero nabigo sila. Dahil sa hydrophobic ang lupa, mas lalo pang bumilis ang pagguho nito kasabay ng ulan. Naging mapaminsala ang landslide at unti-unti na rin bumabaha sa lugar. Nakaligtas man sa wildfire ang maraming residente. Hinaharap naman nila ngayon ang isang panibagong trahedya. I saw a wall of mud just start coming down the street. It was coming down with such velocity and force. I completely panicked. Nabalot ng takot ang maraming residente habang rumaragasa ang debris flow. Muling lumikas ang mga residente ng Malibu. Fireburn slopes. Right now, but look at it. I mean, we got this hill starting to come down now. Patuloy ang pagtaas ng putik at baha sa lugar. Mas naging peligroso pa
nang magbara ang kanilang storm drain. I just started dredging through this mud, trying to find the drain. I got down on my hands and my knees and I just started poking, going through the concrete, trying to feel the grates of the drain. Ginamit na ang traktor na ito upang tanggalin ang bara. Pero hindi nito napigilan ang malakas na puwersa ng mud flow. Sa pagsapit ng gabi, mas lalo pang naging makapal ang putik mula sa debris flow. Kinabukasan, tumigil na ang pagbuhos ng ulan. Pero nawala na ang natatanging ganda ng Malibu. Binalikan ni Joey ang kanilang flower shop. Nabalot ng putik ang loob ng kanyang shop at halos wala nang natira. Sa kabila ng naranasang trahedya, hindi pa rin magawang lisanin ni Joey ang lugar na kanyang kinalakihan. I wouldn't consider leaving it because I felt that it was a dangerous location. If you have a good outlook on life, then you'll be thankful 340 days out of the year. Susunod, ang pananalasa ng isang snow slide. Abangan sa pagbabalik ng Anatomy of a Disaster.